Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong Ko Pa Sa Maglobat sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, mahal mo naman ang tatay mo, di ba? Bakit bihira mong sabihin? Oo nga naman. At minsan madalas gusto mong ipadama ang iyong pagmamahal. Pero hindi mo alam kung paano. Good news, pag-uusapan po natin ngayon. Ano dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal sa tatay? Sa ating episode na Dad, I Love You! Sa usapang Real with Lucci, abangan si Pops Fernandez. Paano ba siya nagsimula sa Penthouse Live? Paano niya nakilala si Martin Rivera? Ano ang naging journey niya? Pero bago ang lahat ng yan, patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay ng programang Tulong Ko Pa Sa Maglobat. At syempre, special greetings to Ken and Clarice Penafiel of Power Lab. By the way, there's a special treat to all the dads by Power Lab Lagree Fitness. Bring a dad for free on June 20 to 21 sa 28110 Newhall Ranch Road, Valencia, Santa Clarita, California. At syempre, for more information, bisitahin lamang po ang Power Lab on Instagram. Panoorin po natin what Power Lab Lagree can do for you and your dad. Maraming salamat sa Power Lab Lagree. Yan. Correct. Until next time. Okay, simulan na po natin ang programa ng Tulong Pampagana. Pero para lalo kayong ganahan, may sasabihin lang po ako sa inyo. Alam niyo ho ba, babatiin ko po ang asawa ko ng 35th wedding anniversary. Aww. In just few days po, sa mga hindi po nakakaalam, 35 years na po kaming pinagsama ng Diyos at magkasamang tumutulong sa napakaraming tao. At nagpapasalamat kami sa inyo dahil kasama kayo sa mga taong, lalo na yung matagal na nanonood ng programa ito. 35 years wedding anniversary. Nako, happy anniversary, my love. Talagang sobrang, para sa akin, ang asawa ko ay talagang regalo ng Diyos. Hindi lang sa akin, kundi sa mga taong nakapalibot po sa akin. Maraming So, salamat. I praise God for the 35 years of wedding anniversary. At sa lahat sa inyo, baka nag-celebrate kayo ng wedding anniversary, happy wedding anniversary. Kung hindi naman wedding anniversary, happy birthday or whatever you're celebrating. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Ang paniniwala namin, one idea can change your life. Or in this case, one quote can change your life. Ano quote natin sa araw na to? Ang tulong pampagana quote natin sa araw to ay, success is simple. Do what's right the right way at the right time. Ayon yan kay Arnold Glasso. Totoo po yan. Napaka-important. Maging po sa aming pagsasama for 35 years, napakaganda po niyang quote na yan. At gamitin niyo po yan. At sana, habang dinidiscuss namin, mag-isip kayo ng paraan paano niyo magagamit dito so that you'll be also successful. Kasi yun po sabi niya, kung gusto mong maging successful sa buhay, malamang gusto mo. Dapat maniwala ka. Lagay niyo po sa isip nito. Success is simple. Hindi po komplikado ang success. Ang gagawin nyo lang, do the right. What is right? The right way at the right time. Gawin mo yung tama, sa tamang paraan, sa tamang panahon. Pag ginawa mo yan, ano man ang papasukin mo, magtatagumpay ka. Sa Tagalog, simple lang ang tagumpay. Gawin ang tama sa tamang paraan at sa tamang panahon. Siguro by design, nag-iisip na kayo, saan ba ako hindi ganong matagumpay? Tanungin mo sarili mo. Ginagawa mo ba ito tama? Ginagawa mo ba ito sa tamang paraan? Ginagawa mo ba ito sa tamang panahon? Kasi kung ginagawa mo lahat yan, in just a matter of time, magiging matagumpay ka. Pero kung meron ka dyan hindi ginagawa, baguhin mo yon. At malaki ang posibilidad one day,
you'll be successful. Alam nyo, kapamilya, kadalasan maraming taong hindi nagtatagumpay dahil hindi sila naniniwala na simple lang ang Oo, tagumpay. kala nila diba? napaka-komplikado ang tagumpay. Oo, kaya nga do what is right. Gawin mo lang daw ang tama ng tamang paraan at sa tamang panahon Siguro para mas maganda sa aming mag-asawa. Hanggat maaari po ginagawa namin yung tama. Sa tamang paraan, sa tamang panahon. Pero may mga pagkakataon, hindi namin nagagawa yung tama. Pero gusto pa rin namin maging successful. So, ano ginagawa namin? Kung sakaling nagkamali kami, gagawin namin tama. Pwede ba yun? Nagkamali ka, gagawin mo tama. O, hingi po kami ng kapatawaran. Yes. Sa tamang paraan. Hindi, sorry na nga, hindi dapat galing talaga sa puso. At sa tamang panahon. Pag ginawa mo yun, nagkamali ka man, babalik ka uli sa success. Ganun din po sa buhay niyo. Whatever you want to do with your life, to happen to your life, gawin niyo yung tama, sa tamang paraan, at tamang panahon. I agree with my husband 1,000%. Kasi bakit may mga mag-asawa naghihiwalay? Mahal naman nila yung isa't isa. Totoo yan. 'Di ba? Pero yung hindi sila nagmamahalan kasi sa tamang paraan, 'di ba? Kasi nga po, kuminsan, Oo. yung pamamaraan ko ng pagmamahal sa kanya, hindi yun ang pamamaraan na gusto niyang mahalin siya. Oo. So, ang dapat kong gawin, alawin ko yung tama. Mahalin siya sa tamang pamamaraan. Dapat pag-aralan ko siya, itanong ko, at gawin ko yon sa tamang panahon as consistent as possible. Yung iba naman, mahal naman nila yung isa't isa. 'Di ba? Tama yun. Tama naman. Nagmamahalan naman sila ng tamang paraan. Tama rin yun. Pero sumuko o umayaw na. Kaya naghiwalay. No? Naghiwalay sila kasi hindi sila nagmahalan sa tamang panahon. Ano naman, Job? May mga pagkakataon po nagmamahalan kayo. Tama naman. Kaya lang may mga pagkakataon hindi mo feel na mahal siya. Kahit hindi mo siya feel na mahal mo siya, sa panagkakataon yun, patuloy mo siyang mahalin. Yes. Kasi po yun ang tamang gawin sa tamang paraan. Sa panahon na yun, sa totoo nga po, yung panahon na parang kainis-inis ang asawa mo, dapat yun ang tamang panahon para tunay mo siyang mahal. Minsan kasi parang iniisip natin komplikado, di ba? Pero simple lang pala, no? Success is simple. Do what is right, the right way, at the right time. May mga mag-asawang naghihiwalay dahil hindi na maganda ang kanilang pagsasama. Mali. Oo. It's mali pagsama. Oo. Di ba, pinangako ninyo sa isa't isa na anumang panahon, for better, for worse, magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Hindi mo lang yan sinabi na ang kaharap kayong dalawa, sinabi mo yan sa harap ng Diyos. So, ibig sabihin po, may mga pagkakataon po talaga, pangit ang sitwasyon. Pero ano dapat gawin? Mahalin pa rin. Yes. Paano siya mahalin? Sa tamang panahon, huwag kang sisigaw, huwag kang magagalit. At even sa panahon nyo, nagigil ka, inis ka, patuloy mong mahalin. Yun po yung success in marriage and also in life and your career and whatever it is. Oo. Yung iba naman naghihiwalay dahil sa pera. Yun ang masakit, di ba? Di ba pinangako nyo sa isa't anumang panahon, for richer, for poorer. Di ba? Yung iba naman In sickness and in health, yung sa till sakit. death, Diyos pa. Ibig sabihin mo, ano, kaya may panahon. Naghihirap kayo. Yes. Wala kayong pera. May sakit ka. Mahina yung isa. Huwag mong iiwanan kasi po yun ang success. Gawin ng tama, sa tamang panahon, sa tamang paraan. Anumang panahon, sa sickness or health, dapat kayo pa rin. Ito pinakamatindi. Di ba pinangako ninyo sa isa't isa na tamang panahon lang. Di ba? Till death do us part. Doon lang kayo dapat Sa maghiwalay. mga may asawa, alam niyo ho bang may tamang panahon ng paghihiwalay? Sir, alam mo, tinuturoan niyo kami huwag maghiwalay. Ito pong katotohanan. One day, maghihiwalay kayo. Pero isang dahilan lang po yun para maghiwalay kayo. Till death. Pagkamatayan na po nagpahiwalay sa inyo, wala na po kayong magagawa. Pero meron, dapat yun lang ang dahilan kung maghihiwalay. Yes. Bakit may problema sa pagsasama? Hindi dahil sa kasi hindi sila naniwala na simple lang ang success. Do what is right, the right way, at the right time. At ganoon din po sa trabaho. Gawin nyo kung ano po yung dapat yung gawin. Pinapagawa sa'yo ng boss mo. Gawin mo sa tamang paraan. At submit mo sa tamang panahon. Pag hindi ka umasenso, balikan mo ko. Yes, at ganoon din sa negosyo, di ba? Alamin at gawin mo ang tama sa pagnenegosyo sa tamang paraan, no? Dapat hindi ka Walang nagdadaya. magdadaya. Okay. No? Kahit sa panahong pagod ka na, ayaw mo na, gawin mo Lugi pa ka na. rin. Bayad ka pa rin ng tamang tax. Ako, sana sa araw na to, maniwala at gawin na success is simple. Do what is right, the right way, at the right. At sigurado po kami, gaganda ang buhay niyo. Maniwala, believe it, and you will be successful. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Mugluga. Huwag bibitiw.
Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do. Continue. Dahil gusto namin patuloy na gumanda ang buhay nyo, patuloy din kami magbibigay ng mga inspiring stories na pwede yung apulutan ng aral na pwedeng gamitin sa buhay nyo. Sa Usapang Real, panoorin ang panayam ni Lucy Cruz Valdez kay Raymond Lauchenko. Lucy! Hello everyone, welcome to Usapang Real with Lucy. I'm Lucy Cruz Valdez. Today I have a very, very special guest. He started out on theater as a 12-year-old, but his rich, emotive, pristine voice took him places and has made him some kind of an institution in a way because of his entry to filmdom. Which became his fandom. He's one of the original OG Bagets to. Pero there's so much more to him than meets the eye. Literally, and we'll show you that later. Walang iba kundi si Raymond Lauchenko. Hey, Lucy, I'm honored to be on your show. Raymond, Thank you for having me. It's my honor. And ang hirap paniwalaan na 60 ka na kasi bagets ka lang dati. That's true, you know. Baguettes was 42 years ago. Can you believe that? Imagine that. 42 years ago. Raymond, how, I was watching Bagets again. Oh my God. And na-amaze ako sa pagka-cultural ng content niya. No? It really defined that generation. It really did. From Gen Xers, millennials onwards. No? But that particular 1980s culture, sobrang na-capture niya. No? Did you know that at the time that you were part of it? You know, Lucy, to be honest with you, we had absolutely no idea what we were doing. Maybe the producers knew, maybe Mario de los Reyes, the director, had an inkling. Yeah. Pero kami, ni na Aga, ni na William, ni na Herbert, we had absolutely no idea. And just like we were talking about kanina, there had been other youth-oriented films Yes. before that, di ba? True. So, Baguettes, in many ways, was just another one of them. But why it resonated so much, I still cannot understand. To me, in my mind, it really helped that it had a soundtrack. Ikaw The yun eh, ikaw songs yun. really stuck. It became kind of like the playlist of people's lives. From Just Got Lucky, It's true. to Why Don't You Care, to Growing Up, to Farewell, to So It's You. Maybe that helped also. That's true. It spoke to that generation. Yes. It really did. Yes. And the secret for me of Baguettes is that the five of us really got along. Oh. We really liked each other, the five of Talaga? us. That is one of the reasons I think, what made the film really work. I only met them on the first day of the shoot. But the rapport was instant. Speaking of gifts, you have a gift that few people know about and that I just discovered myself today. Tingnan natin ang kanyang logs for art. Talagang people. And then look at this. Ay, hanggang dito. At nabawasan na raw yan. Nabawasan na to. Okay, how did you discover, what's this something that you have been doing for like, how long? I have always liked working with my hands. When I was a boy, I used to assist my grandfather. My grandfather was like a Jedi in carpentry. Oh, really? And I was the only one allowed in his workshop because I was quiet. And I would assist him. If he needed a hammer, I'd give him a hammer. He needed a chisel, you know, I'd do things for him. Ano And siya? so I would watch Sculptor? him work. Huh? Sculptor. No. He was a gentleman farmer. In 2020, in March of 2020, the pandemic hit. All of a sudden, I realized, wow,
I just lost all my jobs, all my bookings. My world was upside down. Maybe like you, maybe like rest you. of us. Yes. So I had two choices. Either I become extremely depressed or I find something to do. The height of that anxiety, I heard a voice in my head. You know what the voice said? Go outside, make something. A tiny, tiny voice in my head. So I'm like, go outside, make something. Okay, I had nothing else to do. So I got whatever I had, a hammer, a rusty saw, a couple of chisels, and I went outside here. And I started, I had trees that were chopped up branches. So I started doing what my grandfather did every weekend. Before I knew it, I was doing it 7 days a week. Every day, every single day. I would wake up at around 2:30 2:30? in the morning. Really? 3 o'clock in the morning because I had a dream of what I wanted to make. Yes, that's how crazy. My subconscious was already, It's like, okay, wow, I want to make this. I would get so excited. I would go out to the lanai and I would draw. As soon as the sun came up, I would start working. Then the neighbors would complain because I was noisy. you know? Wow. And what were you working on? What were your It started first works? with like that one, the functional art. You see that lamp made out of a branch? Oh, I see. Basta anything I could find, I would turn it into something else. First, it became functional art, and then it became furniture, and then it became sculpture. That's another piece, functional art with the light bulb inside. Wow, ang ganda nun. Nakita then- niyo naman, tinuturo-turo lang niya. Dahil halos lahat dito sa bahay na ginawa niya. And then I taught myself kintsugi. Oh yeah, that is such a Yeah. wonderful thing. Yung broken, did you deliberately break something Oh, in order to do? yes. Oh, wow. Yes, people thought I was going crazy because I was breaking things. And Kasi- you got the idea from YouTube. No. Yung kintsugi. I got the kintsugi. I heard about many years ago in my church. Ako kasi sa YouTube ko lang siya nakita eh. I heard It's about it so many years ago. beautiful. It's so beautiful. It was a teaching. They used it as an analogy for teaching in my church, no. So I heard about it maybe close to 10 years ago. Beautiful. It stuck in my mind. But I mean, I was busy. I was singing. Tell us about the analogy because it's a wonderful analogy. There is beauty in brokenness. Diba? And people think na just because something is broken, it has no value. That's absolutely incorrect. Because tayo as people, we break. We make mistakes. We fall down. What does that mean? We have no more value? Of course not. We pick ourselves up. We put the pieces together. We become stronger than ever. Exactly. That is the beauty of kintsugi. What was the most scathing struggle in your life? If you look at this house, for instance, you are the first people who have come here since the pandemic. Because it was totally abandoned during the pandemic. Because I lost everything. And I'm not the only one. Everybody probably did. Talaga? So talagang naghirap kayo ng COVID? Yes. Really? This is the only reason why I stayed sane. Can you imagine not having any real work for close to 3 years? Talaga lang? Yes. So you did go through that. 0. But it gave birth to something beautiful. It did. Yes. This. Grabe. So I'd like to give this to you. It's Wow. called Dance with the Wind. So it contains all the art that I made during the pandemic, close to about 150 pieces. It's amazing. Plus the writings. During the pandemic, it was so quiet. All of a sudden, I could hear myself think. So Did that you're the happen one to who you? wrote it also? I wrote, this is my first book. So I made the pieces, I photographed it, Wow. and Galing. yeah. Dapat coffee table, Raymond. This was, Ganda eh. so Sayang that's that naman lamp siya. over there. Oh, beautiful. So- And look at that.
Ang dami pages and pages of prose, which means you're a writer. I Also- don't know. You know, things happened to us during the pandemic. galing. We became artisans, we became poets, we I became know. plantitos and plantitas. Yes, Everybody all of a sudden had a talk show. Diba? All my friends, they were all... Hindi, tsaka doon talaga sumikat yung social media. Talagang nag-zoom up like crazy. So, Diba? that's Galing. everything I went through during the pandemic. Dance It's with called the Wind. Dance with the Wind. Is it still on sale? Yes, that's available at my website. Thank you for asking. www.raymondlauchenko.com. Maraming salamat, Luchi! At syempre kung kayo ay nabitin, bisitahin nyo lamang po ang Usapang Real with Luchi sa kanyang YouTube channel and stay updated sa mga bagong usapan. At syempre bago tayo mag-break, magbibigyan muna tayo sa Usapang Kagandahan mula kay Dr. Gisela Trajano Sarmiento ng Skin, Face, and Body Anti-Aging Center in the Philippines. Hi, let's talk about the very first and the most important step in taking care of your facial skin, and that's cleansing. Our face is exposed to dirt, oil, sweat, and pollution every single day. So kahit nasa bahay ka lang, your skin still produces oil and collects impurities. If you don't clean it properly, it can lead to clogged pores, pimples, and dull skin. So what should you do? First, wash your face twice a day, once in the morning and once before bedtime. Use a gentle facial cleanser that suits your skin type. If your skin is oily, go for a gel or foaming cleanser. Or if it's dry, choose a cream or hydrating one. Second, avoid harsh scrubbing. Hindi kailangan kuskusin ng malakas ang muka. Be gentle. Remember your skin is delicate. Third, remove makeup before sleeping. Again, never skip this step. Sleeping with makeup can clog your pores, open it up, and speed up the skin aging process. And lastly, use lukewarm water. Not too hot, not too cold. Hot water can dry your skin, while the cold water may not effectively remove dirt. So remember this, clean skin is healthy skin. When you start with proper cleansing, everything else in your skincare routine becomes more effective. This is Dr. Gisela Transformiento of Skin, Face, and Body Anti-Aging Center, your go-to destination for aesthetic, longevity, and anti-aging care in the Philippines. Maraming salamat, Dr. Gisela. Until next time. Okay, mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-anong dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal sa tatay mo. Sa ating episode na, Dad, I Love You. Magbabalik pa ang tulong ko pasa magluba. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mo global. Vic Garcia pumuli. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigyan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, napansin mo ba na habang tumatanda tayo, hindi na good morning ang usapan, kundi, kumusta ang A1C mo? May maintenance ka na? Anong BP mo today? Parang reunion ng lab results. Think about this. Ang katawan natin, parang cellphone battery. Yung bata ka, 100% full day. Ngayon, pagkagising mo pa lang, lobat ka na. Yung iba, ang sinasabi ay, okay lang yan. Healthy naman ako at bata pa. Hindi ko kailangan ng life insurance. Mga besh, mas magandang mag-apply ng life insurance habang bata pa. Kasi, the longer you wait, the more expensive it gets. Minsan nga yung akala mong healthy at bata, sila pa yung unang ginugulat ng doktor na, Ma'am, may nakita po kami sa result. May critical illness ka. Mga besh, hindi po prediction ng sakit ang insurance. Preparation po yan. Kasi we cannot discriminate sickness. Pwedeng magkasakit, bata ka man o matanda. At dito pumapasok ang living benefits. Habang buhay ka pa, may protection ka. May panggamot, pang-recovery,
Kaya huwag paghintay dahil ang critical illness hindi po nagpapaschedule. Ako po si Gina Christie na nagpapaalala, hindi mo kailangang hintayin ng sakit bago mo seryosohin ang proteksyon. Alam mo bang pwede kang maging referral agent? Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! And for more information about life insurance, mag-email lamang po sa tulongpapasamaglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan nahanap tayo ng mga paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman sa buhay. At syempre, ang pag-uusapan natin Ay isang bagay na simpleng pakinggan. No, medyo okay na, bihirang pinag-uusapan. Pero napaka-importante po sa buhay. Tandaan nyo, hindi lang mahal mo ba ang tatay mo ang topic natin ngayon. Kung minsan mahal mo naman, ang tanong, nararamdaman ba ng tatay mo mahal mo siya? At syempre, para mapadama, babati lang ako ng Happy Father's Day! Thank you. Ay nako, ibang klaseng tatay talaga to. Isang tatay na pinagmamalaki ko until the day I die. Na maraming Happy salamat. Father's Day sa lahat na nakikinig at nanonood ng program. Yes. Ang tanong ni Sir B kanina ay nararamdaman ba ng tatay na mahal siya? Kasi pwedeng mahal mo naman talaga ang tatay mo. Totoo yan. Walang duda. Pero kung hindi niya yun nararamdaman sa puso, no, na isang ama, parang may kulang. Parang Diba? hindi mo siya mahal. Napaka-importante. Minsan ang tatay hindi naman laging vocal. Oo. Tahimik sila. Hindi laging sweet. Alam niyo yan. Hindi laging marunong magsabi ng nararamdaman. Totoo yan. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na siyang kailangang marinig o maramdaman o matanggap mula sa anak. Kasi parang pagtahimik yung tatay, iniisip ng bata, ay okay lang kay tatay, hindi naman siya nag-e-express, di ba? At aminin natin, maraming anak ang may love para kay tatay. Pero hindi nila alam kung paano ba to ipakita. Minsan nahihiya, minsan awkward, minsan sanay na practical lang. Minsan lang, parang yung lambing, parang nasa draft folder na lang, di ba? Hindi nasesend Kasi si tatay. feeling hindi kailangan ni tatay yun. Yes. May mga tatay na lumaki rin hindi sanay sa sinasabing malambing siya. Oh, I Kasi doon love siya you. lumaki. Oo. Kaya ang love language niya madalas trabaho. Kaya sakripisyo. O kaya magpapakapagod. Hatid sundo sa school, yung mga anak. Yun ang trabaho niya. May disiplina siya. Tahimik siya, pero nandiyan siya. Andyan siya. Hindi sila palagi, anak, proud ako sa'yo. Hindi sila nagsasabi na gano'n. Minsan, kumain ka na ba? Minsan, di rin nasasabi yun. Pero kung minsan nasasabi niya, yun ang tatay natin. Kaya kung minsan, naisasang tabi natin sila dahil okay naman si tatay. At kung hindi ka sanay, mahirap talaga. 'Di ba? Lalo na kung ang tatay mo ay tahimik, stricto, old-fashioned, old school, o parang laging may built-in poker face, Oo, di ba? Yung tipong binilhan mo ng regalo, sasabihin sa'yo, bakit ka pa gumastos? Pero sa loob-loob niya, masaya yon, di ba? Pero deep inside, parang kinikilig din siya. Ayaw lang niyang ipahalata. Totoo yan. Pero gusto naming sabihin ito agad sa inyo. Mahalaga na mapadama mo ang pagmamahal mo sa tatay mo. Tandaan mo ito, habang may panahon pa. Oo, kasi habang naririnig pa niya, habang naaabot mo pa, habang pwede pa kayong mag-usap, gawin mo Gawin mo na yan. na. Ito po Oo. good news. Kung di mo alam kung paano, good news. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal sa tatay. Sa episode na, Dad, I Love You. O, ano yung pwede natin gawin? Number 1. Number 1, know that many fathers feel love through respect. No, itong unang kailangang malaman Maraming tatay ang hindi lang naghahanap ng pagmamahal, pero higit sa pagmamahal, naghahanap sila ng respeto. Kasi para sa kanila yung pagmamahal. Totoo yun ha. Sa totoo po. Sa kanila, nararamdaman nila yung pagmamahal nyo pag nire-respeto nyo sila. Kaya napaka-importante po sa tatay ang respeto. At dito, minsan o madalas nagkakamali ang maraming anak. Kasi feeling nila si tatay, nagawa ko na yung dapat kong gawin, pero hindi natin pinapadama at pinapakita yung respeto. At kung minsan nakalimutan na natin, mas magaling pa ako sa tatay ko, mas magaling pa ako lang sa tatay ko. Pwedeng totoo yun, pwedeng tama yun, but still dapat nirespeto natin si tatay kung mahal mo siya.
Oo. Ang tanong, kung tatay mo ang tatanungin ngayon, Ngayon. masasabi kaya niya na ginagalang siya ng kanyang mga anak? O basically, kung tatanungin mo, tatay mo ngayon, sasabihin kaya nung tatay mo ngayon na ginagalang mo siya. Napaka-importante mo. Sa totoo lang ho, may mga anak na mapagmahal naman talaga sa tatay. Oo. Pero kapag sumagot, parang nakikipag-away. Parang merong kakaway sa comment section ng Facebook. Okay? Kung minsan, hindi naman nakikipag-away. May sinabi tatay. Sige, alam ko na yan. Alam ko na yan. Alam niyo po, hindi maganda. Okay, ikaw na. Okay, medyo yan po, medyo hindi magandang naririnig ng mga tatay at feeling nila hindi sila nare-respeto. Oo, pakinggan mo to ha mula sa Ephesians 6 verse 2. Honor your father and mother. Ang salitang honor ay hindi lang about obedience noong bata ka ha. May dala rin itong value, respect, and regard. Ibig sabihin, ang pagpapadama ng love sa tatay mo ay may kasamang pagtrato sa kanya ng may dangal at respeto. Lalo na kung may edad ka na, hindi ibig sabihin ng honor is lahat ng sabihin ng tatay mo gagawin mo. Hindi. Pero at least pakinggan mo man lang. Pakinggan mo yung dahilan niya. Pwedeng hindi mo sundin yon, pero yung pakikinig man lang is respeto na. O kaya siguro practical application, medyo pansinin mo yung tono, yung tonality ng words mo. Hindi lang words yung tone, yung timing, yung facial expression, physiology, body language. Kasi minsan hindi naman bastos ang sinasabi mo, pero parang bastos ang delivery mo. O kung minsan, hindi ba Diba? sinasabi mo, pero pag talikan mo, may sasabihin kang di maganda sa tatay mo. Oo. Technically po, kabastusan yon at hindi respeto yun. O parang example imbis na, ano ba? Alam ko na yan. Pwede mong sabihin, sige po dad, noted ko po. Hindi pa pareho rin ang Diba? ibig sabihin. Sige lang. Pero sa puso ng tatay, malaki ang kaibahan nun. Totoo yan. Oo. Okay. Step number 2 tayo. Number 2, speak gratitude out loud. Yan, maganda po ito. Oo, wag mong i-stuck lang sa puso mo yung appreciation. Ilabas mo. Minsan kasi parang feeling mo automatic na alam ng tatay mo na na-appreciate mo siya. Ito. Maraming anak ang grateful, pero silent. Oo. At maraming tatay ang gumagawa ng tama, pero bihirang madinig ang salitang salamat, Dad. Kaya tuloy akala nila mali yung ginagawa nila. Akala nila walang self-sakripisyo nila. Oo. Ito ang isang tanong na gusto naming ipasok sa isip mo. Kailan mo huling pinasalamatan ang tatay mo ng direkta at specific? Hindi yung generic na, thank you for everything, diba? Hindi salamat po sa lahat. Hindi po maganda yun. Maganda rin po yung salamat sa lahat, pero mas maganda yung specific. Minsan, para bang graduation speech yan, tumatama yung salamat tatay sa paghatid mo sa akin. Oo. Salamat sa lahat ng pagod mo para sa amin. Mas importante, specific. Oo, eto yung isang quote mula kay William Arthur Ward. Sabi niya, feeling gratitude and not expressing it, it's like wrapping a present and not giving it. Yan daw po yung ginagawa Nagbalot ka nyo. pa. Oo. Magpapasalamat ka pero hindi mo sinasabi, parang wala kang binigay. Oo, ang ibig sabihin niyan, sayang ang appreciation kung hindi naman na ipaparating kay tatay. So ngayon, diba? ano yung practical application na pwede gawin? Mag-isip ka ng 3 specific na bagay na pwede ka magpasalamat sa tatay mo. Oo. For the next 3 weeks, magpadala ka ng isang pagpapasalamat magsunod-sunod. Every Oo. Monday. For the next 3 weeks, mapapansin mo, magbabago kondisyon ng tatay mo, sasaya siya, at magiging close kayo. Example, Dad, salamat sa sipag mo, ha? Tay, salamat na kahit hindi ka expressive, alam kong ginagawa mo ang best mo. O kaya, Tay, salamat sa pagtayo para sa pamilya. Di ba? Nandiyan ka. Di ba? Mga simpleng linya, pero pwedeng tumagos ng malalim sa puso ng tatay. Kaya, pag-isipan nyo itong mabuti. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Wag, BBD. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy yung pag-uusap sa topic natin sa araw nito, panoorin po muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Adeline and Erica Garcia.
Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. with lasting impact. A life of significance isn't built in one big decision. It's built by daily yeses to God. Yes to prayer, Yes to trust. yes to obedience. When you say yes to God, your life becomes a testimony. This is Evelyn Garcia And Erica Garcia, giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Maraming salamat! For more life lessons, subscribe now to Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal sa tatay mo. Sa ating episode na, Dad, I love you. O, review tayo. Number 1. Number 1, know that many fathers feel love through respect. Higit sa pagmamahal po, naghahanap sila ng respeto. Number 2, speak gratitude out loud. Huwag mong stock ang mga appreciation at thank you mo. Ilabas mo yan. Number 3. Number 3, love him in ways that make his load lighter. Ito, pakinggan niyo pong mabuti. Marami pong anak hindi ito naintindihan, pero ito pong isang napakagandang pagpapadama ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi lang words. Tandaan niyo yan. Minsan, tulong. Minsan, alalay. Minsan, pagiging less burden. I want to diba? focus. O, alam niyo na yung unang alalay sa katulong eh. Yung huli po, less burden. Ang daming anak, ang idea ng love ay sweet words. Okay? Maganda yon. Pero minsan, ang pinakamatamis na pwede mong ibigay sa tatay mo, bawasan ang bigat niya. Huwag mo siyang bigyan ng problema. Sa Oo. school, sa opisina, sa pag-aasawa. At nakikita niya maganda buhay mo. Correct. Ang ganda rin nito ha, galing sa Proverbs 23, verse 24. Ang righteous child daw brings great joy to the father. Yan. Diba? Kaya ang isang paraan ng pagpapadamo mo ng love sa tatay mo ay hindi lang sweet words, kundi buhay na may dangal. Yung buhay mo, di ba? May dangal, wisdom, at paggalang Kita niyo kay po? tatay. So kung gusto niyo mapadama ang pagmamahal niyo kay tatay, ayusin niyo buhay niyo. Yes. Ayusin mo trabaho mo, ayusin mo pag-aaral mo, ayusin mo pamilya mo. Kasi proud na proud si tatay pag nakita niya, yan may anak ko, nag-graduate. May anak ko, ganda Yes. trabaho. Yung anak ko, maayos sa pamilya. Yun po yung nagpapasaya kay tatay at feeling niya, love na love siya. Oo, etong tanong, sa paraan ng pamumuhay mo ngayon, Yan! gumagaan ba ang buhay ng tatay mo o lalo mo siyang pinapagod? Ganda po tanongin na. Pag-isipan mo yung buhay mo ngayon, hindi ko alam ang buhay mo. Nagpapasalamat ba ang tatay mo sa Diyos dahil sa buhay mo? Sumasaya ba siya pag nakikita yung buhay mo? O every time maalala ka niya, naiinis siya? O parang sumasakit ang puso? Ano nangyari na sa anak ko? Oo. Isang paraan para makita mo ang pagmamahal mo sa anak mo, ayusin mo yung buhay mo. Oo, masakit, pero kailangan itanong natin kasi pwedeng mahal mo nga siya, pero kung ikaw ang source ng paulit-ulit na stress, Yan! rebellion, Yako! financial irresponsibility, o walang pakialam sa bahay, Sa buhay, o, sa bahay! Oo, mahirap maramdaman ang love. Nakita mo, ito pong bihira pong pag-usapan to, pero isa po itong napakagandang paraan para padama ang pagmamahal mo sa magulang mo o sa tatay. Correct. Sabi nga ng Proverbs 23:24, the father of a righteous child has great joy. Kita niyo po? Oo, ibig sabihin may kasiyahang dinadala sa tatay ang anak na marunong mabuhay ng may wisdom at character. Hindi lang gift ang nagbibigay saya sa kanya, pati yung klase ng buhay mo. Ang tanong, yung ang buhay mo ba ay isang magandang regalo sa magulang mo, sa tatay mo o hindi? Kung hindi, gawa ka na ng paraan para iayos ang buhay. Isang practical applications, tignan mo ang isang konkreto mong pwedeng gawin para gumaan ang bigat ng tatay mo, no? Sa puso Ano niya. pwede gawin? O maging responsable ka. Kung bata-bata ka pa, Oo. tumulong ka sa bahay. Oo, ayusin mo yung sarili mo sa mga desisyong gagawin mo. Ayusin mo yung Oo. pagsasama niyo mag-asawa. Nagpapasaya Oo. sa magulang yan. Huwag kang dagdag ng problema kung pwede namang maging dagdag ng ginhawa. Yan. Ibig sabihin mo, Diba? huwag ka na magdagdag ng problema, pero maghanap ka ng dagdag ginawa. Kung may pera ka naman, dagdag ginawa. Ibili mo si tatay ng bicycle, yung stationary bike para mapag-exercise siya. Kung marami-rami yung papera mo, ibili mo ng sasakyan. O kung marami-rami pa, bili mo ng bahay. Hindi ko sasabi gawin niyo yan, pero may maliliit na bagay na pwede niyo gawin para mabawasan ang hirap ng Bigat, tatay mo oo. at guminhawa ang buhay niya. Kumbaga, hindi mo kailangang may malaking pera para maipadama ang love mo. Pwede kang maglinis, no?
nang hindi ka pinakikiusapan. Yan, yung mga anak. Ibig kasi, Oo. kailangan pagsabihan ka pa bago ka maglinis. Oo, kaya, di ba, nagligid pa, tumulong kang magbuhat. Pwede kang mag-asikaso ng mga bagay na mabigat sa tatay mo, ikaw na umasikaso. Pwede kang umiwas sa, yung bang, parang isang bagay na mapapaaway ka. Di ba? Mabigat sa tatay yun. So, napakarami po. Iwasan niyo po yung mga maling bagay na ginagawa niyo. Kitang-kita niyo, aayos ang buhay. Number 4. Eto, number 4, ask for his opinion and advice. Ito ang napakahalagang step kasi maraming tatay ang nakakaramdam ng pagmamahal, hindi lang kapag niyayakap sila, pinasasalamatan sila, o binibigyan ng oras. Nararamdaman nila ang love kapag hinahanap mo ang boses nila sa buhay mo. Totoo yan. Ano ibig sabihin boses nila sa buhay mo? Kapag humingi ka ng opinion sa tatay mo, parang sinasabi mo rin, mahalaga ka tatay. May value ang wisdom mo. May bigat ang pananaw mo sa buhay ko. Kaya gusto kong malaman ano pananaw mo sa trabaho ko, sa karir ko, sa mga balak kong gawin sa buhay. Correct. Ito ang tanong. Kailan mo huling tinanong ang tatay mo? Tay, anong tingin mo? Bibiling ko to o hindi? Ganda Diba? Hindi yung for formality lang. Hindi yung tinanong mo pero sa totoo lang may desisyon ka na. Kundi yung totoong gusto mong marinig ang isip, ang puso, ang boses ng tatay. Totoo yan. Minsan kasi ang tatay hindi naman humihingi ng spotlight yan. Oo. Hindi rin laging naghahanap ng emotional speech yan. Pero kapag nararamdaman niyang hinihingan mo siya ng advice, malaking bagay yon. Parang sinasabi mo, tay, hindi ka extra sa kwento ng buhay ko. Oo. Mahalaga kang talaga. May isang magandang thought si Andy Stanley. Ang ganda-ganda dito. Na bagay dito. Your direction, not your intention, determines your destination. At kadalasan, ang mga tatay gustong tumulong, magbigay ng direction. Hindi dahil gusto nilang kontrolin ka lagi, kundi dahil gusto kanilang maiwas sa sakit na naranasan nila noon. Kasi meron po silang wisdom at meron silang experience. At totoo rin po ito, minsan hindi mo nagugustuhan ng advice ng tatay mo. Minsan old-fashioned. Minsan masyadong direct. Minsan medyo masakit sa ego. Pero hindi ibig sabihin nun wala ng value. Baka nga may wisdom na hindi mo nararamdaman. Oo. Pero pag pinakinggan mong mabuti, maganda pala sinasabi ng tatay. Correct. Isa sa application dito, simulan mo sa simpleng tanong. Tay, ano po yung tingin nyo rito? O kaya, tay, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, bibiling ko ba to? Gagawin ko ba to? Papasukin ko ba to? Ano pong gagawin nyo? Simple lang, di ba? Pero sa puso ng tatay, malaking bagay yun. Example, may problema ka sa work. Imbes na solohin mo agad, o sa internet ka magtanong, o kay ChatGPT ka magtanong, pwede mong tanongin ang tatay mo, tay, may concern ako patungkol dito. May concern ako sa trabaho. May concern ako sa pera. May concern ako sa relasyon. Napakaganda po nun. Simpleng panghihingi ng advice ay hindi po kahinaan. Yes. Minsan, paraan iyon para mapadama ang respeto at pagmamahal sa magulang. Correct. Hindi yung weakness at kahit hindi mo sundin lahat ng sasabihin ng tatay mo, Yes. ang pakikinig mo lang ng maayos ay isa ng paraan ng pagdadama ng pagmamahal. Kasi maraming tatay ang tahimik lang, pero deep inside masaya sila kapag alam nilang may puwang pa rin sa isip at desisyon ng anak nila ang mga sinasabi. Galing Mamaya, tutuloy natin ating usapan sa kung ano-ano dapat malaman at gawin para maipadama ang pagmamahal sa tatay mo. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa maglolo. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal sa tatay mo. Sa ating episode na, Dad, I love you! O, Okay. reveal na tayo. Number 1. Number 1, know that many fathers feel love through respect. Number 2, speaks gratitude out loud. Lakasan mo! Correct. Number 3, love him in ways that make his load lighter. Ang pagmamahal, hindi lang words, minsan tulong, minsan nalalay, pero pinaka-importante, pagiging less burden. Number 4,
Ask for his opinion and advice. Nararamdaman din nila ang love kapag ikaw inaharap mo yung boses nila sa mga malalaking desisyon sa buhay mo. Number 5, be gentle with the imperfect parts of your father. Maganda po ito. Yeah. Hindi lahat ng tatay perfecto, di ba? Mahal natin ang tatay natin. Pero minsan, hirap tayong iparamdam yun. Dahil may pain din tayong daladala tungkol sa imperfection So, totoo, minsan, may mga sakit na binigay sa atin ng tatay natin. Throughout the years, marami siyang nasabi, marami siyang nagawa. Kaya kung minsan, pag naaalala yung mga bagay na yun, parang, ang hirap na mahalin ko tatay ka. Totoo po lahat yan. Hindi lahat ng tatay ay ideal. Sa totoo lang, wala mang ideal tatay. Oo. Marami din silang pagkukulang. May kahinaan. May mga salitang nasabi na napakasakit. May mga panahong absent sila emotionally or physically or pareho. Pero, ibig sabihin ba no na hindi na natin sila kayang mahalin? Tandaan mo to ha, walang tatay na perpekto at wala ring anak na perpekto. Lahat tayo ay may kahinaan at pagkakamali. Tandaan niyo, pag naalala niyo po yung pagkakamali ng tatay mo, alalahanin mo, nung bata ka, pinagbigyan ka ng tatay mo, tinulungan ka ng tatay, pinagpasensyahan ng tatay mo, ang daming ginawa ang tatay mo na nahirapan din siya. Ngayon, baliktad na ng konti, may nagagawang magulang mo na nahihirapan ka. Yes. Every time maramdaman mo yan, balikan mo yung pagmamahal na binigay sa'yo ng tatay mo nung bata ka. Pero hindi ibig sabihin nito na i-deny mo ang sakit Hindi. ha, or yung pain. Hindi rin ibig sabihin excuse mo na lahat. Hindi. Ang point lang, kung gusto mong mapadama ang love mo, kailangan mong malaman na ang tatay mo, tao rin. Diba nagkakamali? Hindi lang siya superhero. Oo, hindi naman yan makina. Tao rin yan. Totoo po diba? yan. Pag ano po ang ginawa nyo, mas madaling mahalin ng tatay mo. Mas madaling ipadama. Kahit na nga po, 100 ang ginawa niya ay 99 mali. May isang tama pa rin. Sa totoo lang po, pag naghanap ka ng tama sa tatay mo, may makikita ka. Pag naghanap ka ng mali, may makikita ka pa rin. Kaya hanapin nyo yung tama. Sabi nga ni Henry Nouwen, sabi niya, love is not about perfection. It is about seeing the beauty within the brokenness. Ang ganda po para yun. Diba? Ang love daw, titingnan mo yung maganda kahit sa maraming Oo. pagkakamali o kahinaan. Ang ganda niyan, minsan doon nagiging totoong love. Kapag hindi ka na lang nagmamahal dahil sa ideal version ng tatay o tao, Oo. nagmamahal ka kahit sa gitna ng kanyang problema. At isa sa practical application dito, kapag may bahagi ang tatay mo na mahirap mahalin, di ba? Huwag agad reaction ang ibigay mo. Subukan mong unawain ang pinanggagalingan ng tatay. Totoo. Ano pinanggagalingan? Lahat tayo imperfect. Yes. Lahat tayo nagkakamali. At kumisan, may mga sakit ang tatay mo in the past na kumisan nadadala niya ngayon. At isa pinakamatindi, kumisan sa katandaan, nakakagawa sila ng mga bagay na hindi nila gustong gawin. Nasasabi hindi nila Oo. gustong sabihin. Hindi ito pag-absuelto sa lahat, di ba? Pero malaking tulong sa pagpaparamdam ng pagmamahal ang mas malambot na pagtingin. Di ba? O yung puso mo. Lalo na kung gusto mong iwasan ng puro galit at sama ng loob. Totoo po yan. Pag ikaw nagmahal, nakakalimutan mo yung sama ng loob. Pag naalala mo yung magandang ginawa, nakakalimutan mo yung sama ng loob. Kaya napakaganda po nito para gumanda ang relasyon nyo. Tandaan nyo, hindi mo alam pilang taon na lang tatay mo sa mundo. Yes. Hanggang buhay sila, padama mo. And last step, honor Him before God, not just before people. Ito huling step at pinakamahalaga kasi pwedeng mabait ka sa tatay mo sa harap ng iba. Pakitang tao. Pero sa puso mo, wala ka namang respect. May mga tao, may mga anak pong ganyan. Pa-cute ang tawag ko dyan. Cute na cute pag maraming tao, ang bait-bait. Pero pag sila ng tatay niya, pabalang ang sagot. May mga anak na sweet sa social media. Best dad forever. Love you, tay. Pero sa bahay, pabalang ang sagot. Sa totoong buhay, walang respeto. Sa private, malamig. Aba, wag naman sanang panay caption lang ng honor, pero hindi mo ginagawa sa totoong buhay. Oo nga. Pakinggan mo to ha, mula sa Ephesians 6 verse 2. Honor your father and mother. At sa Colossians 3:21, Yan po, sinabi rin yan. Tandaan niyo po yan. So, ito po ay hindi lang po dapat gawin. Dahil maganda, ito po ay utos ng Diyos na honor natin ating mga magulang. At ang sabi po sa Biblia, when you honor your father and your mother, that's the first commandment with a promise. And everything will go well with you. Alam niyo ba, gaganda ang buhay niyo pag in-honor niyo ng nanay at tatay. correct. At isa dito ay ipanalangin mo. Panalangin mo yung tatay mo. Sabihin mo sa Diyos, Lord, turuan mo akong i-honor ang tatay ko ng totoo. Hindi lang sa salita. Kasi minsan ang pusong marunong
mag-honor, Diyos ang humuhubog nito. Totoo yan. Ibig sabihin, kung minsan po talagang may mga tatay na mahirap mahalin. Totoo po. Alam po natin yun. Pero pag you put your hand together, you ask God, Lord, tulungan niyo po ako sa mga bagay na nahihirapan ako. Tandaan niyo po, God is always there in times of need and God is the God of love. Pag ubus na pagmamahal mo, ang Diyos din ang ubus. Isa pang magandang panalangin, Lord, pagpalain niyo po ang aking tatay. Gabayan niyo po siya sa lahat ng bagay. Isa itong panalangin na sana gawin lahat ng mga anak. Kasi po kaya kung minsan nagkakamali ang tatay mo, walang gabay, walang direksyon ng Diyos. Yes. Pero kung araw-araw pa mananalangin mo na gabayan ng Diyos ang tatay mo, so tatama ang kilos niya, tatama ang salita niya, tatama ang buhay niya, Yes. pagpapalain ka rin. At kung may hindi pa naaayos sa puso mo tungkol sa tatay mo, dalhin mo to sa Diyos. Hindi lahat ng kayang ayusin ng simpleng effort Meron lang. hindi Di kaya. ba? Minsan, grace ang kailangan para lumambot ang puso mo. Di ba? Lumambot din yung puso ng tatay mo. Kasi may mga pagkakataon po talagang masama loob natin. Hirap Oo. na hirap tayo, mahalin ang tatay natin. Okay, put your hand together. Lord, tulungan niyo po ako. Hirap na po ako sa sitwasyon namin ng tatay ko. Hindi ko po siya mamahal, pero alam ko kung dapat siya mahalin. Dapat siya respetuhan. Tulungan niyo po ako. At good news, ang sabi ng Diyos, tutulungan. Okay, recap lang natin ating pinag-usapan sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal kay tatay. Sa ating episode na, That I love you. Number 1, know that many father feels love through respect. Number 2, Correct. Ipadama mo daw ang love mo sa tatay sa parang pagtrato mo sa kanya. Number 2, speak gratitude out loud. No, wag mo itago yung appreciation sabihin mo. mo. Number 3, love him in ways that makes his load lighter. Ang love, minsan tulong, minsan nalalay, pero pinaka-importante, pagiging less burden. Number 4, ask for his opinion and advice. Padama mo sa tatay mo na mahalaga ang boses, ang wisdom, ang pananaw niya sa buhay mo. Step number 5, be gentle with the imperfect part of your father. Mahalin mo ang tatay mo kahit hindi siya perfecto. Number 6, honor him before God, not just before people. Gawing totoo ang honor, hindi pang caption lang. Mga kapamilya, tandaan nyo ito. Hindi lang ang tanong sa relasyon sa tatay ay mahal mo ba siya. Minsan, ang mas mahalagang tanong ay nararamdaman ba niya ang pagmamahal? Kasi pwedeng totoo ang love mo, pero natatabunan ng hiya, ng distance, unresolved pain, at kakulangan sa intentionality. At kapag hindi mo yun inayos, lumalaki ang agwat kahit may pagmamahal pa sa loob. Kaya huwag mong hintayin ang Father's Day para magparamdam. Huwag mong hintayin ang hospital bed. Huwag mong hintayin ang pagkawala niya. Habang may panahon, abutin mo at padama mo ang pagmamahal mo sa tatay. At bago tayo magtapos, ito ang tanong na gusto naming uwi mo. Kung tatanungin ang tatay mo, masasabi ba niyang ramdam niya ang pagmamahal mo? Medyo, pag hindi maganda ang sagot, masakit po yan. Ang good news is, pwede ka magbago, pwede ka gumawa ng mga bagay para mapadama mo ang pagmamahal mo sa magulang. Correct. Huwag ka ma-offend kasi baka yun ang simula ng mas totoong pag-ibig, hindi dramatic, hindi performative, kundi intentional. Sana marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayon. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal nyo sa buhay. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa araw na ito sa pag-alala po namin sa aming mga tatay. Dalangin po namin na tulungan niyo po kami kung paano namin mapapadama, papapakita ang pagmamahal. Nanggagaling po sa amin, pero higit yan na nanggagaling sa inyo. Pagpalain niyo po ang relasyon ng mga anak at ama saan mang sulok ng mundo. Lahat itidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po yung mga kapamilya na tumutok sa programang ito, so susunod natin. At sama-sama natin pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Victor C. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa mga global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang